So, eto na nga mga sangkay, si Erwin Tulfo ay kumanta na. No, nagsalita na nga po mga sangkay at may nilaglag na. Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. Muli po tayo nagbabalik dito sa ating channel. Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below, hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito sa YouTube at Facebook. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Naku po, tayo ay road to 2 million subscribers na. Kaya naman, isubscribe nyo na po ito. Makikita nyo po yung subscribe sa baba, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, alright. This is it, guys. Si Erwin Tulfo nga po ay nagsalita na po mga sangkay tungkol po dito sa mga corrupt, no? Eto. Sabi po niya dito mga sangkay, ilan sa mga iimbestigahan ng Senado ang flood control projects na nadiskubring kinontrata umano ng mga kumpanyang pagmamay-ari ng mga politiko. Okay, totoo to mga sangkay. Totoo po ito na nangyayari. Marami pong mga company dyan, hawak po nito mga politician. Yung iba nga po dyan, kaya po gustong mag-senador, gustong mag-congressman, kasi may mga kumpanya po sila, may mga negosyo po sila na gusto nila, sila ang makakakuha sa gobyerno. Siyempre, malaking pera eh. Pagdating sa baba, titipirin nila yun. Yung budget, mga sangkay, titipirin po nila ng napakababa. Ngayon, pag natipid na, substandard ang kalalabasan nun. Mga sangkay, ganun pong ginagawa ng mga yan. Maniwala kayo mga sangkay. Tingnan nyo na po yung paligid niyo. Kita nyo ha, kakasemento pa lang. Diba? Bubungkalin po kaagad. Diba? Hindi lamang po ito flood control ha. Lahat po ng mga project, ganito po talaga ang kalakaran. Kaya nga po mga sangkay, nagulat ako nung kinanta ito ni PBBM. Talagang hindi po siya nagdalawang isip na sabihin yan. Alam nyo, pwedeng itago yun ni BBM kagaya ng ginawa nila PRRD. Diba? Halimbawa lang, ito yung kaibahan nila BBM at PRRD. Ganito lang. Si PRRD, mayroon pong nasa 13,000 na flood controls nung bumaba po siya. Pero anong nangyari? Binabaha pa rin po tayo. Kahit nung panahon yung mga sangkay, napakaraming flood control projects na lumalabas. May listahan. Pero bakit binabaha pa rin po yung Pilipinas? Especially Metro Manila, nung time niya. Malakas pa rin pong pagbaha. Matindi pa rin po mga sangkay. Kaya nga dati sinisisi lagi itong Dolomite Beach dyan sa Manila Bay. Pero mga sangkay, meron pong dahilan talaga eh. Bukod sa hindi maayos na waste management, yung mga basura dyan, na nakakaharang po sa mga daluyan ng tubig sa kailaliman ng kakalsadahan pagdating sa may baha. Isa po sa problema, yung mga pinatayong flood control. Hindi po talaga totoong naipagawa. Mga ghost projects. Kaya nga po mga sangkay, nakakapagtaka lang na mayroon pong nasa 13,000 mahigit na mga flood control projects si PRRD pero bumaba pa rin po sa Pilipinas. Nung time niya. Pero wala pong inamin si Tatay Digong. Wala pong sinabi na, bakit ganon? Bakit binabaha pa rin po tayo? Baka naman may mga opisyal ditong nangungurap. Tingnan natin yung mga project, baka naman hindi pinagawa. Kita nyo ang nangyari? Si BBM iba, mga sangkay. Ang ginawa po niya, nung napansin niya po ito, mismong sa SONA, tinanggap niya ang pagkakamali, tinanggap niya mga sangkay na mayroon pong pagkukulang ang gobyernong ito. At isiniwalat niya po mismo na may mga korap na opisyal na nagmamaniobra sa pera ng taong bayan. Diba, mga sangkay? Kaya sabi po dito ni Tulfo, karamihan dyan, by the billions, hindi pa pinapayagan ni Presidente kasi may nakita siya. Kita nyo na? Magkano yung pinag-uusapan? Billions. Pero ngayon, hindi pinapayagan ni BBM
For now, kasi may mga nakita nga po siya. Tinitignan niya, bakit ito? Wala namang baha dito pero may flood control siya. May mga lugar na sobrang laki ng flood control. Tapos, isang company lang ang gumagawa. Tapos, unfortunately, ang may-ari pa politiko. Alam niyo yung mga bumoto kay Erwin Tulfo? Good job. Naniniwala ako sa taong to mga sangkay. Matagal ko na po itong napapanood. Grabe po ito mamuna, mga sangkay. Minsan nga po, naalala ko yung kanyang report dati, mga sangkay, isang kalsada na report po yun pero minura po niya sa report. Kasi nga po, ganun po si Erwin Tulfo, kapassionate, mga sangkay, tungkol po sa nangyayari sa ating bansa, sa maling kalakaran. Kapag may mga ganito ng klaseng nagsasalita, ibig sabihin itong taong to, tapat, mga sangkay, sa kanyang tungkulin. Kita nyo, siniwalat niya, mga sangkay, tinitingnan pa daw po ni PBBM itong mga bagong project ngayon at yung mga nauna mga project. Kasi sabi niya dito, wala namang baha, pero may flood control siya. O, di ba, mga sangkay? Bakit? Pag may project, may kita. Ganyan ang nangyayari sa kontraktor, sa mga kumpanya, at syempre, sa mga politiko dyan. Di ba, mga sangkay? O, sabi dito, may flood control. Tanto ko, hindi bumabaha, pinatayuan ng flood control. Di ba? Ganyan po ang mga loko-loko yung mga yan. May mga lugar na sobrang laki ng flood control, tapos isang company lang ang gumagawa. Tapos ang masama po doon, pag mamayari pa ng isang politiko, naku, pangalanan mo na po, Senator Erwin Tulfo. Ang problema dyan, marami daw mga politiko ang kanilang sideline ay mangontrata, mangontraktor, booking, bistado ang mga loko. O yan, isiniwalat na po mismo ni Erwin Tulfo, mga sangkay, pambihira. Ito, nireal talk na po ni Erwin Tulfo, mga sangkay, kasi nga po, kung wala pong magsasalita, ito yung sinasabi ko, di ba? May pinuna po tayong kalsada doon sa Bohol. Guys, seryoso po yun. Hindi ko nga alam kung mamaya mag-imbestiga si BBM sa lahat na Tapos makakasama yun. Kasi may mga ano po talaga, may mga anomalya no, sa iba't ibang panig ng ating bansa. Mga project na hindi nag-i-exist pero nasa listahan, pinagawa. Ganyan po ang mga loko ang mga yan. Nakakagalit, syempre, kasi pera po yun ng taong bayan Pinagloloko po tayong lahat. Diba? Nakakainis. Well, ano po ang inyong opinion sa pasabog ni Erwin Tulfo? Kayo ba ay pumapabor sa kanyang sinabi dito, mga sangkay? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.